Ang katanungan ko po, Brother Eli, yung, kasi yung, andun pa ako sa Pampanga, yung may nakausap ako yung sa Katoliko dahil tinanong ko sa kanya, bakit na ano yung Katoliko yung sa larawan. Sabi niya, ano raw, yung kirubin, yun daw ang pinakaunang ginawang larawan ng Panginoon. Ano ba katotohanan doon, Brother Eli? Yung kerubin sinasabing pinagawa kay Moises, hindi para ilagay sa altar yun at sambahin. Ano? Lalagyan ng kandila, dadalanginan. Hindi. Dekorasyon yun nung kabanantipan. Parang dekorasyon siya. Pakinggan mo kapatid, basahin natin. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto. Nayari sa pamukpok iyong gagawin. Sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo. At ang isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. Yung gagawin na yon, it's parang isang disenyo. Hindi para lalagay sa altar, sasambahin. Kasi ito utos ng Diyos, gagawa ka, sabi kay Moises. Hindi ang may gustong gumawa ang Diyos. Eh yun naman sinasamban mo natin ngayon, yung iba nating kababayan, ang sabi naman, huwag kang gagawa para sa iyo. O di bawal gumawa ng anumang larawang, basahin nga natin sa Bibliang Katoliko, kapatid na Marcos. Ito, Bibliang, this is the official Catholic this is the official Bible of the Catholic Church. Ang sabi rito, kung ating babasahin, dito sa Exodo Kapitulo 20, merong ganitong, ito hindi amin itong Biblia, Biblia mismo ito ng Katoliko. Ang sabi niya ito, huwag mong igawa ang iyong sarili. Bawal na ikaw mismo gumawa ka para sa sarili mo. Yung kay Moises, ginawa niya yon sa direktiba ng Diyos. Ang Diyos ang nagpagawa. At hindi para sambahin ni Moises, ididekorasyon. Pero ito, sabi ng Diyos, huwag mong igawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan, nakawangis ng anumang bagay na nasa langit sa itaas, o sa lupa sa ibaba, o sa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila o paglilingkuran man sila. Sapagkat ako na Panginoon, iyong Diyos, ay isang mapanibughuing Diyos. Tamo? Bawal Generally, bawal gumawa ba't naman ikaw gumawa si Moises? Pinagawa siya, pakialam natin doon? Ang Diyos ang nagpagawa para idekorasyon doon sa kabanantipan. Pero pagka ikaw gagawa ka, lalagay mo sa altar, luluhuran mo at magpapatira pa ka, bawal ng Diyos yun. Dito mismo sa Bibliang Katoliko, Kaya hindi paninira ito, hindi paninira. Ayokong mapagkamali ang sinisiraan natin ng Catholic Church, no? Ito'y pagtatapat lang nung nakasulat sa Biblia na mismo sa Catholic Bible, bawal gumawa, no? Kasi daw, Brother Eli, di ba, yung mga tao noon sa ni Moises, di ba, kinagat ng ahas. Tapos yung mabubuhay yung tao kung itataas yung tungkod, di ba? Oo, kasi nagpagawa ang Diyos kay Moises na naman, pinagawa ng Diyos yun, Hindi kung sino na lang gustong gumawa, gagawa. Ngayon kahit sino gustong gumawa, gumagawa Pinagawa ng Diyos si Moises ng ahas na tanso. Itataas yon bilang antidote. Sino mang matuka ng ahas, pag tumingin dun sa ahas na yon, gagaling. Alam mo kung ano symbolism nun? May kahulugan sa Biblia yon. Pakinggan mo sa Juan. Ganito ang ating mababasa. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ayun. Simbolismo ni Kristo yun Para maligtas ang sangkatauhan, kailangang itaas si Kristo. Maitaas ang anak ng tao. At yung pagtataas na yon, yung kanyang pagpanig sa langit dahil papatayin siya, Ayun ang simbolism ni Kristo. Pag tumingin ka doon sa ahas na tanso, maaalis yung laso ng ahas sa'yo na kumagat. Ganon si Kristo. Pag tinignan mo si Kristo, sa kanya mo pinokus ang iyong pananampalataya, lahat ng kamandag ng demonyong nasa pagkatao mo mawawala.
Yun ang symbolism nun. Hindi para sambahin yung ahas. Pero Brother Rene, yung sinabi niya sa akin, kasi di ba gumawa ng, ang Panginoon namatay sa cross? Oh, Kaya yung larawan na nakadiba sa cross, yun din ang isang, yung Gagawin din. Oo. ay masama ibig sabihin nun. Kasi larawan ng pagtataksil sa Diyos, yung lagi mo na lang ilalagay si Kristong nakapako. Basahin natin sa 6.4 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat. At saka nahiwalay sa Diyos. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Isa mo. At inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Bawa, nakakilala ka ng salita ng Diyos. Nakatanggap ka ng Espiritu Santo. Tapos, umiwalay ka sa Diyos para mong ipinapako uli si Jesus sa krus at inilalagay mo sa isang hayag na kahihiyan. Ganito halimbawa. Di ba tayo, dati may silya elektrika, yun ang capital punishment. Opo. Diba? Halimbawa, yung tatay mo nabitay sa silya elektrika, kukunan mo ba ng retrato? At lagi mong aalalahanin nakabitay siya sa silya elektrika. Kung gusto mo nga, if possible, you must blot it out from your mind. Ako, ayokong maalaalang si Yesu Cristo ay nakapako sa krus eh. Ano? Dahil, yun lang the mere thought na inilalagay mo na naman siya uli dun sa pagkakapako sa krus, yun isang act of rebellion against God. Kasi gawa yun ng mga walang niyang Hudyo na nasa ilalim ng dikta ng Roman government. Kaya, hindi mo gagawin yung tatay mong nasa silya elektrika, kunan mo ng retrato, saka mo i-display. At saka ipoprosesyon, pangit pa. Pangit yun, di ba? Ganun ang ginawa kay Kristo Ang capital punishment ng Roman Empire, ipapako sa krus ang mga kriminal Kaya hindi lang naman si Kristo pinako sa krus, di ba? Pati yung dalawang magnanakaw na tulisan, pinako rin sa krus Kaya para sabihin natin na lalagay mo ulit si Kristo sa krus, pwede mo naman siyang ilagay na sa pedestal, lalagay mo ulit na naman sa krus. Di ba? Sana ang gawin ng mga iba, gumawa ng retrato naman na si Kristo nakaupo na sa kanan ng Ama sa langit. Yun ang pinakamagandang glorious scenario na pwede mong magawa. Yun ang wala Ang ginawa laging puro na lang si Kristo yung nakapako sa krus Ayaw nyo ibinaba na nga ni Jose ng Arimatea. Binabalik nyo na naman uli. Hindi ba ibinaba na ni Jose yun? Tinanggal na sa krus? Tapos ba, nabuhay na mag-uli. Tapos babalik mo na naman uli ron, patay pa, nakalungay-ngay na gano'n. Meron nakahiga pa. Ha? Meron nakahiga pa. Kaya, alam mo, pinakamasama, Ano po? ibinalik si Kristo sa pagkabata, ginawang ninyo. Hindi ba? Tama, babasahin ko sa Biblia. Hindi mo na dapat uli ibalik sa bata basa. Nang ako'y bata, pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon, Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. ito mo, sabi ni Paul, nung bata ako, nag-iisip akong parang bata. Gumagawa siya parang bata. Tapos nagdaramdam siya parang bata. Nung matanda na ako, iniwan ko na yung pagkabata. Magsitulad kayo sa akin, gaya ko naman. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kita mo. Iniiwan talaga yung pagkabata. Tapos gagawin mo. Ibabalik mo sa bata si Kristo. Ginawa pang bumbero. Meron Boy Scout. Meron naman. Meron Metro Aid pa. Matindi. Bahala na kayo. Huwag kayong magagalit. Tinatanong lang ako.